PVL Semifinals game schedule na magaganap sa April 14, 2026. Ating ibibigay saan ang venue, saan mapapanood at anong oras. Ibibigay din natin ang game result kahapon sa naganap na unang bakbakan sa semifinals. Ano-anong team ang nanalo at sino nga ba ang mga player of the game. Ibibigay din natin ang latest team standing sa PVL semifinals. Sino ang nangunguna o anong team ang nangunguna ngayon. At sa pinaka-lower rank anong team na rin. Ibibigay din natin ang review ng game kahapon kung saan talaga naging maganda ang every game at marami talaga ang nanood at natuwa dahil sa ganda ng bakbakan at rally. Creamline fans nakapuno daw sa Mall of Asia Arena. Grabe yung sigawan. Alyssa Valdez naging emotional nang matalo nila ang PLDT. Gemma at Gia niyakap niya at proud na proud din siya kay Pons. Sumpa na putol na winning streak nitong PLDT kontra sa Creamline ng nakaraang conference ay talagang naputol na ngayon. PLDT naiyak. Latin natin pag-uusapan this video, kaya before that guys, please naman huwag nang kalimutan mag-like, comment, and subscribe and pa-hit the notification bell for more PVL UAAP valuable updates dito sa Pilipinas. Maraming salamat sa support, pa-like and share na rin guys, please pa-subscribe dahil road to 10k subscribers tayo. Maraming salamat again and avail na kayo ng ating product yun sa baba. Creamline Choco Mucho t-shirt at sports shoes, sports bag at iba pa. Gamitin ang aking link para sa discount at kahit anong items na online na bibilhin nyo ay gamitin ang aking link para sa discount. Thank you very much. Unahin nga natin ang game result. Sa unang laban nga, ito nga ang Creamline versus Signal. Nanalo nga ang Signal sa loob ng 4 sets sa mga scores na 23-25, 25-14, 25-11 at 25-12. Player of the game nga dito ay itong si Erica Santos na may 21 points, 20 attacks at 1 block. Samantalang sa second game naman, nanalo nga ang Creamline kontra sa PLDT in 5th set sa mga scores na 22-25, 27-25, 19-25, 28-26 at 15-10. Player of the game ay si Bernadette Pons na may 28 points, 21 attacks, 4 blocks at 3 aces. At yun na nga ang game result na ibigay natin. Ngayon naman ibigay natin ng konting review ang naging laban kahapon. Unahin na nga natin ang Signal versus Farm Fresh. Grabe, masasabi nga natin na talagang lumakas ang Signal dahil alam naman natin malakas na ang Farm Fresh at natalo lang nila ito. At ating nga ibigay ang stats kung saan sino nga ba talaga ang nag-stand out. Grabe nga dito sa Signal, Erica Santos na may 20 points or 21 points. In total na talaga naging player of the game pa. Grabe din si Gandler na may 13 points. Syempre, ito nga si Chamson na may 11 at syempre grabe din si Kayuna at si Katindig dahil talagang magaling sila sa lahat ng larangan, opensa, setting at syempre depensa. Sayang naging effort din itong si Tubo na may 13 points. Grabe si Tubino, syempre si Molina, Aloe, Hardy at ang kanilang libero na si Bea. Ngunit sadyang kinulang talaga at naipanalo ng Signal ang laro. Masasabi nga natin, grabe ang galing nitong si Kayuna at ang connection niya sa kanyang mga wing spikers. Samahan parang napagaling at hindi nalalapagan basta-basta ng bola na itong ngang si Katindig. Kaya naman talagang natalo ang Farm Fresh Foxes. Kaya good luck na lamang sa mga susunod na laban. Samantalang sa laban naman ng Creamline at PLDT, grabe, akala ng lahat ay matatalo agad ang Creamline dahil sa first set pa lamang ay talagang nangangapa ito. Ngunit unti-unti nakarecover ang Creamline dahil nga sa pagpasok ni Gemma Galanza. Isa nga siya sa game changer at syempre ni Gia. Wala man laro masyado si Tos, ngunit maganda at nakapag-ambag pa rin. Naipasok din si Michelle, si Dij Rodriguez. Grabe din ang tulong ng performance ni Bea De Leon at Panaga. At grabe din si Valdez. Samantalang sa PLDT, talagang magaling sila, especially sa blockings. Nakailang block sila. Grabe din sa depensa. Ngunit nabago ang laro nila dahil nagkaroon ng confident ang Creamline at ating ibibigay ang stats ng game. Sino nga ba ang nanguna sa both teams? At Creamline, grabe itong si Pons na may 28 total points. Grabe sa receiving at digging si Pons, maaasahan talaga. Grabe din ang game changers na si Gemma na may 17 points from the bench. Valdez kahit hindi masyadong babad sa first set lang, may 10 points din at grabe din si Gia. Grabe ang kanyang mga
Lisette at si Atienza na hindi nalalapagan bola basta-basta. Overall, grabe talaga nang ipinasok nga si Pons at Galanza, samahan pa ni Gia. Talagang very effective at nabago ang laro. Masasabi nga natin na game changer. Si Tots wala masyadong laro, ngunit maganda naman ang ipinakita at nakapag-ambag din. Samantalang dito sa PLDT, masasabi ko kung nagkataon, panalo na naman ang PLDT dahil talagang consistent ang galing nila, palaging lumalamang at dikit na dikit ang scores. May nagsabi nga walang laro itong si Davison at kung may laro ito, unstoppable pa rin. Ngunit grabe din talaga siya, may 21 points din. Samahan din ni Malaluan na talagang init sa ulo ng Creamline, ang galing niya din. At may KKD din at talino at galing ng setter nilang si Fajardo at ang libero na si Kyle Atienza ay unstoppable din. Overall, maganda ang inalaro at kung sino man ang nanalo talaga doon ay deserve. Kaya good luck na lamang sa mga susunod na laban. At ngayon guys, ibigay na natin ang game result. Ngayon naman ay ibibigay natin ang latest team standing as of now, March 12 to 14, 2026. Semifinals team standing, naunguna ang Signal 1-0, Creamline 1-0, PLDT 0-1 at Farmfresh 0-1. Kung ating titignan ay talagang may point system pa rin ito. Kaya good luck na lamang dahil tiyak tayong babawi ang mga natalo at magandang bakbakan pang ating matutunan sa mga susunod na araw. At nga naman guys, nabigyan na po natin ang team standing. Ngayon naman ibibigay natin ang schedule na magaganap sa April 14, 2026. Unang magtatapatan nga 4 PM, Farmfresh Foxes versus PLDT High Speed Hitters. Ang venue nito ay sa Mall of Asia Arena. Susundan naman second game, 6:30 PM, Creamline Cool Smashers versus Signal Super Spikers. Venue pa rin sa Mall of Asia Arena. Papapanood ng free ito sa PBL@PH Live. Meron din may bayad sa dalawang application, Pilipinas Live at Signal application. At kung may cable kayo sa inyong bahay, sa channel na One Sports Plus. Ngayon naman ang ibigay natin ang mga latest update at naging kaganapan sa PBL, especially kahapon. Grabe na puno talaga ang venue sa sobrang dami ng manonood at grabe yung supporters ng Creamline na talagang nakadistract dito nga sa laban kontra sa PLDT. Masasabi nga natin napakasikat ng CCS at talagang ginalingan at deserve na manalo. Kaya naman syempre, trending din at pinag-usapan ang tandem ni Pons, Galanza at nitong si Gia na unstoppable. Grabe, talagang napakagaling nila. At overall, masasabi nga natin na deserve kung sino man ang nanalo dahil binigyan nila ang best nila. Samantalang naiyak ang Creamline players, especially si Alaysa. Proud na proud siya at yakap-yakap niya sina Gia at Gemma Galanza. Grabe din, proud din siya kina Pons at buong team niya. Kaya naman syempre, sinong di maiiyak, lalong-lalo pa nakapaghiganti sila dahil sa sunod-sunod na pagkatalo na sa PLDT at ngayon ay talagang nanalo sila. Congratulations, samantalang naputol na din talaga ang sumpa na palaging talo na lang ang Creamline dito sa PLDT kahit nung nakaraang conference. Kaya naman tuwang-tuwa ang fans ng Creamline na naipanalo ang larong ito. Kaya guys, anong say nyo guys? Pa-comment nga dyan, subscribe na lang for more valuable updates. Maraming salamat.